Lilipat tayo ng hotel. Kailangan natin lumipat ng hotel. Pagod. Same na may nangyari sa akin dito, tapos biglang may nangyari din sa kanya, guys. Kasi sinimulan niyo ako sa mga kwento-kwento na yan, kaya yan tuloy. Huwag kang papasok dito. So baba muna tayo, guys. Nauuhaw lang ako kasi wala pala tayong tubig. Tigilan natin to, baka alam mo yun, yung ibang entity is gusto mapasama sa video. Meron kasi. Okay, meron kasi. Meron. At saka kaya ang lakas ng loob ko na hindi siya pupasok dito. May rosary ako, tsaka may Saint Benedict. Ayoko na. Bala kayo dyan. Medyo malakas siya. Malakas yung energy, yung entity na nandito. Get out of our house, remember? You're not welcome. Oh, you're scared? Hello guys. Ayan, ano oras na ba? Maliwanag na eh. In fairness naman, nakatulog din tayo agad. Natok pa ako. May spotlight. Nagising ako kanina kasi. Siguro mga 9. Tapos tumawag agad si Sean sa akin, si baby. Ito pala, may kukwento ko sa inyo. Mamaya, wait. 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 Kasi excited akong madalas, kaya may wait, puro ganun. Excited lang ako magkwento, tapos biglang maalala ko may kailangan pa pala akong gawin bago ko dapat sabihin, ganun. Fresh muna ako. Maghilamos ako, tapos palit lang ako ng damit kasi habol tayo ng breakfast. Pero magkukwentuhan tayo dito sa sala. Okay? Wait lang Alam muna tayo. A few moments later. Hello guys, so we are back here sa ating room and hindi ko na pinakita pero nag-breakfast muna tayo. Hinabol ko guys kasi ang breakfast is hanggang 10:30 lang and nag-edit pa ako ng konti para naman for tomorrow na vlog. So it's 11:23 AM na. Ayan. So, napansin ba? Meron akong meron akong Band-Aid muna nilagay ko kasi di ba nagpa-warts removal. Medyo malaki kasi yung natanggal sa likod. Tapos na-irritate because palagi sumasagi sa kwelyo ng mga suot ko. Meron akong first aid kit. Mamaya bibili na lang ako ng parang, yung parang plaster or scotch tape na nilalagay pang sugat. Kasi may gasa ako dyan. So, tatapalan ko na lang para at least makahinga pa rin siya. So anyway, going back guys. Ito, may nalaman pala ako. Kwento ko na lang din ha. Kasi related naman to dun sa na-experience natin kanina. So, bali guys, lilipat tayo ng hotel. Kailangan natin lumipat ng hotel. Medyo, hindi niya ako pinatulog kanina madaling araw. Siguro mga nakatulog na ako mga mga 4, 5, 6, 7, 8, 9 5 oras, pero masakit yung ulo ko guys. Tapos ito na naman tayo, ina-allergy na naman ako. Sabi ko ay hindi, wait, medyo malakas siya. Malakas yung energy, yung entity na nandito. Pero wala siya sa room ko. Yun na lang ang maganda doon. Wala siya sa room pero pag nasa labas na. Kaya kailangan natin lumipat ng hotel kasi hindi lang yun. Meron pa yan pag hindi ako umalis dito. May mga ganun kasi guys na parang ayaw kanila yung ganun kasi nga nalalabanan mo sila. So kailangan natin umalis para makapagpahinga pa ako ng maayos. So lilipat tayo ng hotel, naghanap na ako. Pero nag-request ako ng late check-out ng 2 PM para at least paglipat natin, check-in na tayo. Pero feeling ko mga 1 PM pa lang, alis na tayo dito. Para pagdating natin doon sa bagong hotel is pwede na tayo mag-early check-in for sure. Kasi Accor Hotel ulit siya. Feeling ko parang feeling ko it happens for a reason. Kasi, di ba, sobrang layo nga ng accommodation natin sa mga attractions like 28 minutes or 30 minutes. Travel time, mapag-grab bike or car. Syempre, mas matagal pag car. So, sabi ko, sige nga, lipat nga ako sa pinakamalapit sa sentro. So, mamaya, lilipat tayo sa Pullman. Yes, Pullman Saigon Center. Flashback. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Kaka-check out lang natin and now we are heading to Pullman Saigon Center. Napili ko yun kasi mas malapit sa mga attractions at hindi na natin kailangang bumiyahin ng napakalayo. And again guys, disclaimer ko lang, yung naramdaman natin sa Ibis, possible naman kung hindi kayo nakakakita, then hindi nyo mararamdaman. End of flashback. Tapos ito pa pala, may kwento ako. So right after kong magising,
gising, bago ako mag-breakfast, nakausap ko si Sean, si baby. Nagsusumbong siya sa akin, guys. Same na may nangyari sa akin dito, tapos biglang may nangyari din sa kanya, guys. Actually, habang nagkukwento siya, nirecord ko para at least marinig nyo yung kung paano siya magkwento. Tapos sabi ko, ulitin mo nga kung anong sinabi mo. Guys, Englishera kasi siya. Marunong siya mag-Tagalog, pero hindi siya fluent mag-Tagalog. Good morning. What did you say again? What happened? I just saw someone's picking out of the window. Picking out the window? Did you Just see a monster. like a shadow? What? It's black. Oh, it's black. Did you cover? It looked like my room, but the lights are turned off. Okay, so Daddy turned off the light. Oh. And then you said a while ago someone is lying down beside you? No. Oh, just Peeking picking. out of the window. Okay. I told you to say, get out of our house, remember? You're not I'm welcome. scared. Oh, you're scared? Nagising daw siya ng alas 5. Parang alas 5 kasi kinalabit niya yung daddy niya mismo. And saw an entity peeking at the window. So, ang sabi ko, ano itsura? Sabi niya, hindi daw niya alam kasi black. Tapos sabi ko, paano nag-peek sa window? Tumagos daw. Kasi syempre, sarado yung window. At saka yung window namin may cover. Yung window kasi, yung room namin, may cover na black curtain. Ganon. Tapos, para hindi rin kami kita from outside kasi daanan yun eh. Ginawa namin, nilagyan namin ng parang cardboard yung mismong bintana. Kasi pag walang ganon, kita-kita kami sa loob. Sabi ko, paano mo nakita? Ito sabi niya, parang tumagos daw sa pader. Kumbaga parang yung pinaka-highlight lang ng kwento niya yung nirecord ko kasi nga baka mano na naman sila dito. After nung nirecord ko yung video, marami na nakunta sa kanya, ano itsura, gano'n. So sabi niya nga, black. Sabi ko, para bang shadow or hindi? Sabi niya, basta may form na black entity na parang tumagos, tinitignan siya. Tapos, tanong ko pa syempre, babae o lalaki. So sabi niya, hindi niya nga alam kasi nga, para siyang shadow. Tapos ito, tanong ng daddy niya, anong sabi? Alam mo sabi niya, guys? Alam mo sabi ni Sean? Ang mga ghost hindi nagsasalita. Sabi niya gano'n. Ay nako guys, ako na nagsasabi sa inyo, yung sa bahay namin ngayon, marami talaga. I think nasabi ko na to last time sa Singapore vlog natin, yung kwento ko na marami sa amin. Like talaga may portal sa amin. Tapos si Sean, marami ang kwento. Syempre ayokong i-vlog ko yung bahay namin guys. Privacy na rin yun. Ayokong i-vlog siya, pero maraming si Sean na nakikita. Tsaka nararamdaman. One time, ano pa yun? Like, mag-isa lang siya sa sala. Kami nasa kwarto. Kasi sabi niya talaga na bubukas yung isang pintuan, bukas-sara. Tapos demo niya pa. And then, ito pa, nakakaloka. Wala kasi yung lola niya. Tapos, syempre, excited siya dahil ngayon lola niya umalis. Parang 3 days atang umalis. May pinuntahan. Tapos, kami-kami lang na yung naiwan sa kwarto. Sumisilip siya doon sa pinaka, yung line sa ilalim ng pintuan. Sabi niya, oh, Nana is there. Gumaganon siya. So kami, wala pa si nanay. Wala pa yung lola mo. Sabi niya, is there talagang yung itsura niya na akala niya gusto siyang i-joke or i-prank na tataguan. Kasi nga palagi siyang hinahanap na mimiss niya na. E di kami, bigla kami tayo agad. Nanay is not here. Tapos, syempre siya, tatawa na lang. Nasasanay na rin siya, pero syempre, tinuturuan namin siya magdasal. Yun nga lang, yung going back dun sa nakita niya sa bintana, I'm not sure kung related siya dito sa nakita ko dito. Tapos biglang, alam mo yun, may apparition or whatsoever na nangyari na biglang gusto niyang anuhin si Sean. Ayun yung sasabi ko sa inyo kasi. Kaya ito ha, if ever biglang lumakas na naman tong mga ganito, mga entity na nakapaligid sa amin. Because kasi inopen ko na ulit siya, di ba? Parang nagkwento na ako, so nag-a-attract ako eh. May mga entity kasi na parang kulang din sa pansin. Kaya gusto magpapansin. So, if ever guys na lumakas sila at mas maraming ma-encounter si Sean, ititigilan natin yung kwento. Okay, tatanggalin ko na siya sa vlog ko. Doon na lang tayo siguro pag mag-November na. Ganon ha? Kasi medyo delikado pag bata pa kasi. Baka kung anong mangyari, anong magpakita sa kanya, ganon. So yun, basta lilipat tayo guys. Alam niyo yung pakiramdam na parang may tao sa harap ng pinto ninyo. Ganun siya, na hindi siya makapasok. Kasi guys, I have here palagi maliit na rosary plus si Saint Benedict. Asa si Saint Benedict? Oh, ito. Kala ko eh. Sasabihin ko sana, kaya siguro ako, ang lakas nila dahil wala. Ito, guys, Saint Benedict.
Alam niyo ba, ito yung ginagamit kapag sa mga exorcism. Ayun. Basta hindi ako mag-discuss ng about sa ganun. Medyo, ano na yun, medyo mataas na level na yun. Ayokong mag-encourage or magkwento at maging ano sila, yung mga ano na yan. So anyway, saan ba ako? Ayun, yung feeling na alam mo may tao sa pinto mo kasi nagpaparamdam siya, may kumukuskus-kuskus. Syempre sabihin natin yung ibang kuskus baka may dumadaan. Guys, may tumatakbo talaga kanina. Tapos sinilip ko, di ba? Ayokong ipasilip tong camera kasi ayokong may makita. Ayokong mag-viral guys sa mga ganyan. Like, hindi mo mag-viral pero ayokong baka-attract lalo. Tsaka yung sa iba sa inyo guys, alam mo kasi may mga bata. So every time na may kwento na lang tayo, magdi-disclaimer na lang ako ha. Parang viewers, discretion na lang tayo palagi ha. Kasi pag may nakita kayo sa thumbnail ng upload ko is may scary story time. Alam nyo na yon. So pagbabalan nyo na lang yung mga anak ninyo manood kung matatakotin sila ha. Alam nyo ba ito? Every time na nagkukwento ako or may video tayo ng scary story time, meron mga empinatics na nag-share din ng story nila. Sabi ko, sige, if ever maubusan na ako or if ever yung ikakwento ko hindi naman masyadong ganong scary, kasi pinipili ko guys kung ano yung mga na experience ko na talagang nakakatakot. Sabi ko, sige, if ever maubusan ako or i-share ko yung mga kwento ninyo. And ang sabi niya, may experience sila sa isang bansa na napuntahan na rin natin before. Tapos, as in talaga daw may na-capture pa na image, as in hindi siya talagang malabo kundi malinaw na malinaw. Ang ginawa daw nila, pinakita nila sa reception, sa lobby, hanggang sa nagkaroon ng discussion na parang agreement na burahin na lang, ililipat sila sa room, ganun-ganon. Hindi sila nagpabayad kumaga parang, kasi ikakasira nila guys, maraming hindi mag-i-stay sa isang hotel kapag may ganon. Itong kwento na to, bahala na kayo mag-research kung nasan tayo pero hindi ko sasabihin yung pangalan ng hotel na to ulit, okay? Kailangan ko lang protektahan kasi baka ipa-delete nila pag nakarating sa kanila. So ganon. Hindi ko sasabihin ha, alam nyo yung pinagawa daw sa kanila is hinatid pa sila sa airport mismo tapos i-check kung yung mga phones nila kung may copy pa rin nung nakuhaan. So yun, hanggang sa makauwi sa Pilipinas. So wala silang proof ngayon pero kinuwento niya lang sa akin. So ayoko rin mangyari yung ganun na baka ipabura yung videos natin dito. Baka pati yung pagpunta natin dito, yung parang hindi talaga ako nag-stay dito. Ayoko ng ganun. Hindi ko na rin sasabihin kung saan tayo nag-stay. Okay? So ganun na lang. Respeto na lang natin. At saka ito pa, for sure, pang mga layover na hotel lang siya. Kumbaga, may layover kayo, dito kayo magstay, then na airport sobrang lapit sa airport. So hindi ko siya masasuggest din kung gusto nyo talagang magstay dito sa Ho Chi Minh ng ilang araw, tapos gusto nyo maglibot-libot sa mga attractions, parang hindi siya advisable or hindi ko siya masasuggest na dito kayo magstay. Sa iba kayo magstay. Mas maraming hotel accommodation sa District 1, District 3, at saka District 5. Yan yung mga malalapit sa center guys, malalapit sa mga attraction. Pero yung next na hotel natin, syempre, ipopromote naman natin. Ayun lang guys, ang mai-share ko sa inyo. And, ito na lang, sige. May i-add pa ako guys. So, bali, yung nangyari sa Boracay. O yan, dagdag ko na lang para at least medyo humaba-haba lang to. Scary story pa rin naman. Ang medyo kalaban kasi natin na entity kapag nasa mga gubat tayo, alam niyo naman mga engkanto na tinatawag, mga entity. Remember niyo yung pinaghandaan tayo nila Kuya Jerome at saka Kuya Daryl, hello Kuya, dun sa part ng Diniwid Beach. And then may part doon na unang part na laglag ako. Hindi ko siya sinasama, yung kung ano yung sinabi ko bago yung mangyari. Kasi alam ko, kasalanan ko. Kasalanan ko kasi nagbiro ako. Medyo malakas yung mga entity doon. So, ayun. So, right after nun guys, nung pinutol ko na yung video na yun, may tumulak sa akin. As in. Kasi, nasa taas na part ako. Nakatingin ako sa mga dinadaanan ko. So, yun. Ang lakas. Alam nyo ba, nagkaroon ako ng hiwa sa dito sa thumb ko, sa paa. Tapos yung binabad ko siya. And then yung tote bag ko, nagano talaga. Yung mga soft drinks na dala ko, yung binanggit ko na may may Jack Daniel na with Coke at saka yung vodka with Sprite. So syempre may alcohol content siya, di ba? Yun na lang yung pinor ko muna doon sa sugat ko. Mataas yung pain tolerance natin guys. So pinadugo ko siya ng pinadugo. Piling ko sa bato ako nahiwa. So baka may mga buhangin kaya pinalabas ko ng pinalabas. Puti na lang, nasa nasa dagat tayo. Flashback. Actually, pwede kayo dito sa taas. Ayan As in, na siya. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Paano kung ano? Sure.
End of flashback. Ayun. And guys, sa mga ganyan, medyo malakas. Ay kaya nung time na pumunta tayo sa mansion ni Manny Pacquiao, again ha, kilala siya as mansion ni Manny Pacquiao but not literal na mansion niya yon. Yun lang yung parang unang kauna-unahang tawag kasi sa kanya, wag na wag kayo magpapanggabi, okay? Pero yung sasabihin ko sa inyo is mas matakot kayo sa buhay, kaya wag din kayo magpapanggabi talaga sa mga madidilim na lugar. At if ever may mga pupuntahan kayo mga ganyan, make sure na may nakakaalam. Make sure din na may kasama kayo. Ayun, na-share ko lang siya guys. So balik kakausapin ko na lang si Sean mamaya ulit para sabihan ko ano yung mga dapat niyang gawin. And actually, doon naman yung daddy niya. And actually, marami talaga akong kwento guys. Meron pa kami. Bago itong bahay namin ngayon. 10 years na kami nakastay dyan sa likod ng SM North. Actually, maraming years na. Kasi likod pa rin ng SM North. Pero before kami dito sa tinutuloy namin ngayon, meron pa kaming apartment na nirerentahan na doon din sa likod ng SM North. Pero ibang barangay na. Doon naman sobrang lakas. Kaya basta guys, ito lang masabi ko. Dasal lang. Tapos, mas malakas dapat kayo na energy. Ayan. So yun, ayun lang. Nakakatuwa, diba? So, if ever guys, nagustuhan nyo yung itong ating munting kwento na naman about scary story, ayan, mga ganaps sa buhay, parang all around yung all around yung vlog natin. Para at least lagyan natin ng twist. Huwag naman yung masyadong palaging travel na happy. Though kasi, karamihan naman ng ginagawa natin travel, at saka nag-i-stay talaga tayo sa mga hotel. So, lahat ng pwede kong ma-experience, sasabihin ko sa inyo. Wala tayong tinatago para at least open tayo palagi sa lahat mo nangyayari sa paligid natin. Okay? So, yun lang guys. Thank you at... ito pa pala. So, ito pa pala guys. Hindi ko na ikwento. Hindi ko na ikwento yung nangyari. Yung totally nangyari. Kaninang madaling araw. So, ganito. Nag-i-edit kasi ako. Kakagaling lang kasi natin nung ng Hot Tiki Flower and Food Market. Medyo busog pa ang first zone. So, nang ginawa ko, nag-edit muna ako hanggang sa hindi ko na malayan yung oras na past 12 na pala. Tapos, wala na pala akong tubig. Naubos ko siya habang nag-i-edit. And then, sabi ko, ayokong tumawag. Nakakahiya. Kasi nga madaling araw na. Though pwede naman. 24 hours naman ata ang kanilang room service. So, ang ginawa ko yung tumbler ko, bababa ako kasi nga yung tubig nila dito is nasa lobby, yung water dispenser. Ang lakas guys talaga ng presence niya dun sa labas, sa hallway mismo. Tapos nagdadalawang isip ako talaga kung lalabas ako. Uhaw na ako guys. Syempre, mahilig tayo sa tubig. Hindi ako uminom ng tubig. Tapos kinakabag pa ako, ina-acid ako kasi nga ang dami natin nakain. So sabi ko, sige, okay na. So paglabas ko, okay na. Actually, mga nakakatatlong door na ata ko na nadadaanan room. Ang lakas nung steps niya guys. May sumusunod sa akin. Mapapansin nyo, ito, yung video na yon ipapalabas ko at the end of this video, okay? Para at least binibigyan ko muna kayo ng intro, parang yung context, para at least alam nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko. Ang last guys ng apak niya, maririnig yung step ko, pero after my step, merong malaking step. Ganon. So sabi ko kasi, bakit nga ba ako nagbe-video ng time na yon? Kasi malakas ang feeling ko guys, may experience ako and yun na nga. Pagdating ko sa elevator, sabi ko, oh my God, kinikilabutan ako. So, ibig sabihin nandun siya. Hanggang sa lights off. So, biglang naiiwang ilaw lang is yung mga emergency light. Pero seconds lang naman. Parang mga 3 seconds lang. Sabi ko, oh my God. Ang ginawa ko, bumalik ako. Sabi ko, hindi ako bababala ko dyan. So yun na. Bago ako makarating ng kwarto ko, bago ako makarating ng pinto, nagdadasal na ako yung aking Our Father in Heaven, tapos 3 Hail Mary, isang Glory to the Father. Nakakadalawang Hail Mary pa lang ata ko guys. Ramdam na ramdam ko ang lakas niya. Siyempre, nandun na tayo sa pinto para hindi siya pumasok at hindi siya sumunod sa akin. Maya-maya guys, ang bilis ng pangyayari. Ang lakas ng dabog dun sa may dulong emergency exit. Kasi yung hallway ko, may malapit na emergency exit dito, which is okay lang yan. Dun sa kabila, may mga kwarto muna tapos natatago yung emergency exit sa gilid. Alam niyo yung tunog na may bumukas tapos biglang bumagsak. Ganon, na mabilis, na bukas, ganon. Pag dumadaan kayo sa emergency exit sa mga mall, di ba push yon na may bakal na ganon. Ang lakas guys. Talagang doon ako biglang pagtingin ko ng ganon kasi narinig ko yung sounds, yung kamay ko binuksan. Ito pa, binuksan ko bigla yung pinto. Keycard. Buti na lang hawak ko yung keycard. Hindi yung, kasi parang alam yung feeling na biglang ang bilis niyang tatakbo sa'yo. Yun yung ayoko. Kaya talagang kinalabutan ako nung guys. Napatingin pa nga ako kasi baka sumunod. Tapos, ayun na.
Doon ako nag-explain na sabi ko kaya ayoko lumabas. Ang lakas niya. And then nagpapatugtog lang ako ng gospel song ni Fantasia, yung Here You Are, Here We Are. Parang ganun. Yung kumanta ng I Believe in the Impossible. Ganun sa American Idol. Yun ang pinapatugtog ko, guys. Naka-repeat lang siya whole night. Tapos, kasi pag mga ganyan, takot din sila makarinig ng mga gospel song. So, yun yung context ng ipapakita nating video. And then, hanggang sa hindi ako nakatulog, hanggang sa ang daming napaparamdam, may tumatakbo, na alam ko nandyan siya, tumitigil siya dyan sa pintuan ko. May mga kumakaluskos, tapos may tubig na, basta yung tubig na parang nag-drop, na hindi siya water drops, or rain drops. Ano bang tunog na yun? Basta parang may naghalo na malakas, yung ganun. Para ka sa swimming pool, tapos bilang ganunin mo, kawin mo yung tubig. Ganun yung sounds niya. Gusto ko lang para ma-visualize nyo. Tapos yun, mga anong oras na yun? Magpo 4:30 na ata. Doon ako nakatulog, tapos pagising. Yun na nga, yung kwento ni Sean. Kaya sabi ko, baka related yung nangyari dito. Napaka timing. Masyadong timing yung nangyari. Na may nangyari sa kanya dito, ang layo ko. Tapos may nangyari din dun sa kanya. May nagpakita. So, yun. Yun yung context. And syempre, papakita ko sa inyo yung video. And again guys, nasa sa inyo na po yun kung maniniwala kayo o hindi. Basta I want to share my experience, and this experience, nangyayari kasi talaga to. Gusto kong mabuhay tayo sa realidad sa mga nangyayari. Huwag tayo magbulag-bulagan. Gusto ko palagi tayong honest and all. Okay? So kung ready na kayo, syempre magpapaalam muna tayo, then papakita ko to. So, yun. And guys, kung nagustuhan nyo yung video natin, please like this video and share sa alam nyo mga nakaka-relate at saka mga nakakakita. And don't forget to subscribe to my channel, Mark Palagas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment. Because you will never get to this age again, guys. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Hello guys. Currently it's 12:52 AM. Kakatapos ko lang mag-edit para bukas hindi ko na siya asikasuhin, so i-upload ko na lang. And actually, yung sikmura ko kasi galing tayong night market kanina. And 12:53, tinatakpan ko lang yung date. Kasi pag nakita nyo yung date na naman, tatanungin nyo na naman ako bakit ang tagal-tagal ko lang upload. So baba muna tayo guys. Nauuhaw lang ako kasi wala pala tayong tubig. Bakit nga ba kasi tayo bababa ng ganitong papatugtog lang ako Ba't tayo bababa ng ganitong madaling araw? Nahiya kasi ako tumawag, tapos magpa-refill. Bababa na lang ako kasi sa lobby nila may water dispenser. Wait lang. Madalas ako patugtog ng gospel music. Kasi alam nyo na, meron kasi okay, meron kasi meron na. Tara. Nasa 15th floor tayo, di ba? Ito, bigyan ko lang ito. Narinig ko may sumusunod sa atin. Ayan. Tatayo ang balahibo ko. Oh my God. Ayoko na. Bahala kayo dyan. Tapos sinabing huwag niyo akong susundan. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those sins against us. Do not bring us into temptation, but may fully amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed are the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and for our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women.
Sorry, my mother, beginning. Now and ever shall be world without end. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Huwag na wag kang papasok dito. Kaya ayoko lumabas eh. And it's 12:56 a.m. na guys. Yan. Ito yung pinapatugtog ko palagi. Paano ako makakatulog? Huwag papasok dito ha. Hindi kayo welcome dito. Okay, so yun lang guys. Actually, kaya talagang nag-video ako. Inaano ko, tawag dito. Malakas pakiramdam ko may baka may experience tayo. So yun, ganun ako guys. Kaya, kasi sinimulan nyo ako sa mga kwento-kwento na yan. Kaya yan tuloy. Okay, so anyway, mas malakas tayo. Okay? Mas malakas tayo. Yes. Okay, yun lang muna. Bye-bye. Pag sa susunod na lang na kwento ko, okay? Baka pag-usapan natin to. Sige. Good night, everyone. 3:28 a.m. Okay, guys. So, 3:32 a.m. na. Hindi ako makatulog talaga. Tapos, bago ko inon tong camera, may naririnig akong tubig sa pintuan ko. Hindi ko nga lang nakuhaan. Para siyang, parang naglalaro ng tubig. Sasampulan ko kayo, Nagkakaukaw ng tubig. Hindi rinig eh. Basta yung ganun. May tumatakbo. May tumatakbo, guys. Like yung sounds ng tumatakbo. Kasi pag biglang narinig niya na kaya nahinaan ko yung boses ko. Pag narinig niya, baka biglang huminto sa pinto. Okay, nagdasal naman ako. Kaya feeling ko, kaya hindi pumapasok dito guys. Kasi nagdasal tayo. Every corner ng room. Wala na. Natapos ko na yung ko. Diba nag-edit ako? Anong petsa na? 3:34 a.m. na. Ano na siya? Uploading na. Dapat i-upload ko ito mamaya pagising ko. Since natapos, diniretso ko na rin siyang i-upload. So, bali pipilitin ko matulog. Antok na ako. Yung antok ko na hindi ako makatulog pa rin. Yung ganon. Yung pagod yung mata ko, pagod yung katawan ko. Pagod na ako. Oo, pagod. Alam niyo yun. Okay, dapat guys, mas malakas pa rin kayo, okay? Every time naman kasi na nag-i-stay tayo sa isang accommodation na parang feel ko may something, nagdadasal ako. Every corner ng room, like, di ba, 4 yan, syempre box type na room. Every corner, dadasalan nyo. Kaya feeling ko, at saka kaya ang lakas ng loob ko na hindi siya pupasok dito. May rosary ako, tsaka may Saint Benedict. And tandaan nyo guys, again, sa mga hindi naniniwala, okay lang po, basta respeto na. Rinig nyo? Basta, respeto na lang po sa mga katulad namin na nakakaramdam, okay? Respeto na lang po. Bali, basta, tandaan nyo, ang mga masasamang elemento, like lalo na yung mga, sabihin natin mga demonyo, mga ganyan, takot po sila kay Mama Mary. Okay, so, magdasal kayo, yung Hail Mary, ganyan. Takot na takot po sila sa kanya. And pasintabi na lang po sa ibang religion. Syempre, alam niyo naman, Catholic po kasi ako. Okay, sige. Tigilan natin to. Baka, alam mo yun, yung ibang entity is gusto mapasama sa video. Ayoko mag-viral para doon. Kaya, itigilan natin to. Pipilitin ko matulog. Tapos magkwentuhan na tayo kinabukasan. Mamaya pala. Pagising ko, okay? See you guys later.